Biglang nagpaunlak ng panayam sa media si Pangulong Rodrigo Duterte kagabi kahit na hindi bukas sa media coverage ang pagdalaw niya. Sa burol niya ako, Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Ayon sa Pangulo, irerekomenda niya na isailalim sa COMELEC control ang Daraga Albay. Hindi raw siya papayag na manaigang political terrorism lalo at malapit na ang eleksyon 2019. Pag ikaw ang natamaan nito, babalik ako dito, pahiyain kita. You know what? Akyatin kita sa bahay mo, sampalin kita. Kung gusto mong subukan, paggawa ka pa ng isang kalupuan. Ngayon, pag napundi ako sa iyo, bubarilin kita. Kung yan ang paraan lang para magkaroon tayo ng kapayapaan na peaceful election, don't not the system. Kasi ang election is yung tao na mimili. Paski sabihin mo yung tao na ugaling aso, if it's the choice of the people, then so be it. Do not go around intimidating or killing your opponents. Nagpaabot siya ng pakikiramay sa pamilya Batocabe, maging sa kaanak ng nasabing police detail na si SP01 Orlando Diaz na nakaburol sa Ligao City. Sasagutin na raw ng pamahalaan ng pag-aaral at pabahay para sa 4 na anak ni SP01 Diaz. Naniniwala si Pangulong Duterte sa sinabi ng mga rebelde komunista na hindi sila ang pumatay kay Batocabe. Nagpahiwatig ang Pangulo na politika ang dahilan kaya pinatay si Batocabe. Wala siyang binanggit na pangalan pero may mensahe siya para sa kalaban ni Batocabe sa politika. So if I say politically motivated, it could be a politician, it could be the mayor, it could be the governor or the barangay captain. But my favorite name now is mayor. But I'm not saying who that mayor is. Sinabi ng widow, I was still in Davao. Sa news kana was listening before flying in. Na sabi, Mayor, alam mo na alam ko ang kalukuhan mo. Sabi ng asawa. Kaya sabihin ko na lang rin, Mayor, I joined the widow. Baka ikaw nga. Kaya may tatakbo as substitute. Matatalo ka man talaga. Do not try to be desperate and do foolish things because you will have to deal with the government, the people, the armed forces, pati the Philippine National Police. Huwag ka talagang baka susunod ka. Matapos ang kanyang mga maanghang na mga salita para sa sino man daw na nasa likod ng krimeng ito, itinaas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pabuya mula 30 million, ginawa niya itong 50 million pesos. Bam Alegre, GMA News.